my YouTube channel. Again, subscribe na kayo at hit that button para kayo updated sa ating mga next vlog. Today's feature, napakastig at napakalupit. Bakit mga idols? Exciting, di ba? Na meron na namang mga bagong modelo or bagong motor na ilalabas sa atin this year 2022 at siyempre excited na tayo dahil hindi lang naman mga disenyo ang kanilang binago, pati mga specs at loaded din sa mga bagong technical features. Ano yung mga yon? Isa-isahin po natin at meron po tayong top 9 motorcycle na talagang sure na magkakaroon po ng mga bagong improvement at napakaganda ng ginawa nila. Especially sa mga sports bike po na ating pinapangarap or gusto natin na mabili. Na siyempre, pag-iipunan po natin yan mga idols. Gaya po nitong mga Suzuki Gixxer na to. May bagong color version po yan, 2022. Parating na yan. At siyempre, bagong design ng mga paborito nating sports bike. And isa-isahin po natin yan at talagang titingnan natin kung ano ba yung meron siya sa mga paparating na mga bagong sports bike na to sa atin sa Pilipinas. This coming 2022, itong sports bike na to ay sure na makakarating sa atin sa Pilipinas. Una sa ating listahan mga idols, iyan po itong race ready na KTM RC390. Well, ito po ay express legal na motor, sports bike po yan. At ito pong bagong disenyo nila at bagong modelo ay talagang parang in-overhaul po ng KTM. Of course, ang engine yan ay yung same pa rin, 373cc, liquid cooling na po yan, 4 valves at yan po ay merong 6-speed transmission. At siyempre, ano ba makikita natin dyan? Marami po niyang mga tech features na bago. Ito pong ating RC390 meron na pong dual anti-lock braking system, may traction control na po siya, may assist and sleeper clutch at meron na rin po siyang traction control mga idol. Siyempre, optional po kung gusto niyo magkaroon ng quick shifter, pwede niyo po ipalagay din. So mga idols, ito yung pinaka-exciting sa lahat, no? RC390 from KTM, napakalupit po. At yan po ay sure na makakarating sa atin next year po. Ang expected release po ng units niyan is March 2022. Pero kung gusto niyo po mag-pre-order niyan o gusto niyo nang umorder, you can check out KTM branches all over the Philippines. Pwede kayong mag-tanong or mag-apply para dito sa bagong motor na to. At syempre, kita naman po ninyo, ang presyo po dati niyan ay 300,000. Ngayon po, sa bagong modelo, in-expect po natin hindi po ganong kataasan yan. Even though kahit napakalaki po ng binago nila dyan, mga 20 to 30,000 po ang i-increase ng presyo niyan. At ina-expect na po natin na ganyan po yan. Maximum power ng motor na to, 32 kW or equivalent sa 44 horsepower. At sa kanyang peak torque, 37 Nm mga idol. At siyempre, ito namang ating RC390 ngayon, talagang wala ka ng masasabi pa dahil kumpleto na yan mga idols. Kita naman po niyo yung kanyang bagong headlight design, napakastig. Top speed po nitong ating RC390, 175 km/h. Ganun po siya kalakas. Seat height niyan, yan po ay merong 32.4 inches. Ground clearance, 6.2 inches. At kanya namang carb weight, 162 kg. Ganyan po siya kagaan mga idols. Pangalawa sa listahan natin mga idols, po inaabangan po natin dito namang sa Honda. At talaga naman po, siyempre, meron pong napaka-astig na sports bike yan. Especially yung CBR 150R. Kita naman po ninyo, nasupresa po tayo. Nilabas po bigla ng Honda yan. At ito po ang ating inaabangan. Ito po yung Honda CBR 250cc na race ready na po nila. Napakalupit po nito. Meron siyang engine na 249.7cc. Liquid cooling po yan. 8 valves. 4-stroke. Of course, twin parallel po ang makina niyan. At syempre, yung features niya napakadami rin. Meron din siyang assist and sleeper clutch. At meron na rin siyang dual anti-lock braking system at quick shifter. Ganun po kaganda itong specs niya. So ito pong CBR 250R na to, may maximum power na 40.2 horsepower. Maximum torque, 25 Nm. At pagdating naman po sa dimension niya, yung seat height niyan, 790 mm. So medyo okay din po ang taas ng kanyang seat height. At ang kanyang carb weight, 168 kg. Medyo sakto rin po ang bigat niya. Pero ito po, inline 2 po ito. Ibig sabihin, twin cylinder na po yan. Napakalakas po ng makina niyan at napakabilis din po. Sa mga nagustuhan natin dito, ang top speed po niyan, 180 km/h. Yan po mga idol, sa average po lamang. Pwede pa pong mas bumilis pa kayo dyan. Depende po sa bigat ng riders. Again, ito pong CBR 250R na meron po siyang fuel tank capacity 14.5 liters. At yan po ay merong high-tech na throttle by wire system.
with accelerator position system. Ganun po kaastig to. So para sa akin, ito po ang inaabangan po ng mga idols natin dyan dahil marami po nagtatanong sa atin dito kailan po darating tong 250cc sports bike ng Honda. Hindi naman po sa atin na kaila, nandyan na po ang Kawasaki ZX-25R, nandyan din po ang Suzuki Gixxer 250SF. So dito sa Honda wala pa silang 250cc, pero let's see kung dadalhin po nila yan. Ang katapat din po nito yung Yamaha R3. Pagdating po sa mga other specs niyan, naka-upside down port na rin yan. Ibig sabihin, ang ganda po ng laro niyan, lalo na sa harapan. At yung kanyang braking system, sabi ko nga sa inyo, naka-ABS po yan. Kita naman yan po kung gaano ka-astig at kaporma yung kanyang muffler exhaust system, no? Ang pogi po mga idols. Pang-apat sa ating listahan mga idols, again, ito na naman po ang Honda big bikes po nila. Especially, ito pong Honda ZV-R 500R ay may bago pong update ang Honda rito. Itong 2022 model, napakalupit po at napakaganda ng ginawa nila. Again, same pa rin yung engine specs niyan, 500cc, 4-stroke, 8 valves, liquid cooling na po yan, double overhead cam, at yan po ay inline 2-cylinder din. Siyempre, 6-speed transmission. Mga features niyan mga idols, meron yung assist and sleeper clutch, dual anti-lock braking system, at of course, ang kagandahan dito, napaka-modern po ng kanilang ginawa dyan. Especially the design. Meron siyang ESS or emergency stop signal. Maximum power nitong ating CVR, 47 horsepower. At sa kanilang torque is 43 Newton meters. Ganyan po siya kalakas. Top speed, 187 km per hour. Mabilis po rin tong ating CVR 500R na to. At syempre yung kanyang bago po, dual na po yung kanyang rotor disc sa harapan at yan din po ay equipped ng anti-lock braking system at yung kanyang bagong 41mm na Showa SFF big piston na upside down forks. Ganyan po siya kalupit mga idols. Meron din siyang bagong swing arm na talagang aluminum pa po ang ginamit na dyan. Mas magaan po, very lightweight. At isa pa dyan yung radiator niya, mas pinastic pa po. Again, itong ating CVR 500R, pagdating po sa headlight niya, napakaganda po. Headlight niya para na po siyang kagaya ng Fireblade. Mas naging kamukhang-kamukha na siya ng Fireblade ay yung kanyang design. Again mga idols, pang-lima sa ating listahan, of course, from Yamaha. Hindi po pahuhuli ang Yamaha sa atin. 2022, dito po sa Pilipinas, masisilayan na po natin itong bagong Yamaha YZF R15 version 4 mga idols. Sigurado na po yan, paparating na rin po yan, aabangan po natin yan. Napakastig po nitong bagong version 4 po ng Yamaha R15. Ang dami po nilang dinagdag dyan, may USB charging port na siya. Again, meron na rin po siyang Bluetooth app nila, yung pwede mong i-connect, yung my app nila na Yamaha, na kung saan makikita mo na lahat yung last parking location mo, plus yung rev mo at yung inyong maintenance, kung pwede nyo lang pa-maintenance yung inyong motor. R15, mas pinastic pa po yung kanyang design. Kita naman po yung kanyang pagiging aerodynamics niya, napakalupit, no? At pagdating po sa kanyang mga tech features, yung mga nilagay nila o dinagdag, meron na siyang dual anti-lock braking system, napakastig. Before, wala po siyang ABS. At hindi lang po ABS dinagdag nila dyan, meron na siyang assist and sleeper clutch, plus meron na rin po siyang quick shifter mga idol. Ganun po siya kalakas. At sa pang pinakasig dyan, yung safety features pa niyan, traction control mga idols. Meron na rin siyang traction control. Napakalupit. Again, same pa rin po ang engine nila. 155cc, liquid cooling, 4 valves, single overhead cam, at yan po ay 6-speed transmission. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, napakadaming dinagdag na tech features nito. Kung titingnan natin yung presyo niyan na R15 version 3, ang halaga niyan ay 160 plus K. Magkano pong aasahan nating presyo para dito sa R15 version 4? Manigurado po, magtataas po ng presyo diyan. Pwede nating asahan mga 170 to 180 K or mas bigger pa. Depende po sa Yamaha yan. Siyempre, sa dami ng dinagdag nila dyan na features, alang namang libre yan. May dagdag na presyo po yan mga idols. Kailan po natin makikita to sa atin sa Pilipinas? Pwede po nating asahan yan. Maybe first quarter of the year. Pwedeng sa Marso, sa Pebrero. Kung dadalhin po ng Yamaha yan, talagang patok na patok sa atin yan. Marami pong mga solid Yamaha fans po ito. Lalo na itong YZF R15 na to. At kung sigurado po na dadating na po ito first quarter, i-vlog po natin yan at i-update ko kayo mga idols. Sigurado po pag may lumabas na memo from Yamaha Motors Philippines at
nakatunog tayo na okay na yan, lalabas na. I-update ko kagad kayo mga idols dahil sigurado marami po nag-iitay para dito sa bagong modelo ng R15 version 4 mga idols. Version 4 napakalupit, no? Traction control, ang astig mga idols, ang dami po na nilagay nilang high-tech features dyan. Kumbaga sa loaded na po itong bagong version ng R15. Wala na kayong hihilingin pa. Quick shifter, smooth downshifting, assistant sleeper clutch, dual anti-lock braking system. Napakalupit mga idol. At sa pa dyan, yung kanyang design, hinango na po yan dito sa big brother niya. Yun po yung R7 series. At kung sakali man dumating yan, i-update ko kagad kayo dyan mga idols. Sigurado ko napakastig itong kulay pula, no? Ang ganda ng kulay na yan. At siyempre yung bagong R15M version, may mga accessories pa. Pang-anim po sa ating sports bike category na napakaganda po at talagang inaabangan din natin. Siyempre makikita lang natin yan sa Yamaha Revson Store. Ito po ang big bike segment nila, ang R7. Ano pong meron dito? Of course yung engine yan is 700cc na po mga idols. At yan po ay may crossplane 2 engine displacement. Napakalupit po nito. Ang ganda po ng forma niya. Talagang racetrack ready na po ito. At siyempre kung ito po ang dala ninyo, poging-pogi kayo mga idols. R7, ano po bang makikita natin dyan? Napakadami po niyang mga magagandang tech features. Meron siyang dual anti-lock braking system, harap at likod na gulong, naka ABS na. At siyempre yung kanyang assistant sleeper clutch kung saan mas smooth ang ating downshifting at of course yung dragging mape-prevent natin masyado. Adjustable din ang kanyang mga suspension, yung harapan at yung kanyang likuran. Ganun po kalupit ito. KYB po ang ginamit nilang brand ng mga suspension dyan. Ganun po kastig yan. Very premium. At meron din siyang Brembo levers na talaga naman po ang astig, no? Brembo yung mga brake levers na ginamit na dyan. Wala na kayong babaguhin mga idols. Super astig po nitong ating R series na to. Sa styling niya, para na rin siyang R1 ano. Pero sabi nga nila mas mapayat po, mas slim po ang design nitong R7 na to. Again, kung kailan po darating to sa Pilipinas, may nasagap po tayo na balita. Sabi nga nila, first quarter of this year, 2021. Pero hindi na po natin maasahan yan. Baka na po sa mga first quarter po of 2022. So mga January, February, or Marso. Pero siyempre, kung meron pong update kagad dyan na nandyan na po talaga, sure na, iba-vlog po natin yan at papakita po sa inyo. Ang presyo po niyan sa atin ay 431,000 pesos. Hindi po sila nagkakalayo ng presyo ng MT-07 with the same segment po, same engine at same design. Yun po ang kanyang presyo. Yan po ang ating next sports bike, CF Moto mga idols. Siyempre, hindi po pauhuli itong China brand na to. Napakalupit po yan. Alam nyo, itong kanyang 300 SR version, yan po yan, ay meron pong niluluto ang CF Moto na bagong modelo niyan. At yan po ay express legal na mga idols. Kasi sumikat po itong 300 SR na to at naging maganda po ang pagtanggap ng mga Pilipino natin, na kabayan natin, dito sa bagong modelo na to. Yan po daw ay nagkakaroon na ng 400cc. So ano po yung in-expect natin na upgrade po para sa 300 SR na yan? Actually, napakaganda na po ng specs nitong 300 SR. Kompleto na rin siya sa mga gandang high-tech features. Kagaya niyan, full LED po ang mga ilaw niyan. At yung kanyang instrument panel, digital na yan, napakalupit. Itong bagong modelo po ng CF Moto na to, 400cc, inaasahan natin almost the same with the NK400. At yun nga, kung magiging ganun man ang kanyang engine, pero sa kanyang design at estilo, napaka-moderno mga idols. Kita naman po ninyo, itong bagong nilabas nila, yan po ay prototype lamang. Inaasahan natin yan, meron na yung dual anti-lock braking system pagdating sa braking. At yung kanyang front fork, nakita nyo, gold color po yan na upside down. At syempre, yung laro niya, napaka-stick po. Monoshock din po ang kanyang likurang suspension na pwede nyo pong i-adjust. At yung kanyang very stylish po na headlight, ang astig po mga idols, yung daytime running light niya, full LED at yung kanyang headlight. Plus, yung kanyang signal light at yung kanyang tail light mga idols, ang astig po. So kung titingnan po natin yung kanyang design, napaka-moderno at very futuristic po talaga. Again, pangwalo po sa ating inaasahan, again, itong ating Suzuki motorcycle na sports bike nila. Isa sa pinakasikat din po nila, yan po ang
2022 new GSX R150. Ano pong meron dito? Mas binago po yung design, mas hinantulad na po nila yan sa doon sa kanilang big bike segment, ang GSX R 1000cc. Kita nyo yung harapan bahagi ng ilaw, ang astig po, mas maganda na. At ang in-improve nila dyan, gaya po niyang kanyang seat, mas malapad na, mas wide. Yung sa pillion, mas magiging komportable na yung ating passenger dyan. Again, ito pong ating GSX R 150. Available po yan sa Pilipinas. At yung kanyang bagong updated version na asahan natin, same pa rin po. Meron pa rin siyang smart keyless system. Meron siyang multifunction digital instrument panel. At LED rin po ang kanyang headlight. Plus yung kanyang mga signal light. At sa kanyang engine, ang inaasahan po sana natin, in-improve po na sana nila yung kanyang engine, mas pinalakas pa. Same with the 150cc engine. Yan po ay double overhead cam at siyempre 4-stroke, 4 valves at siyempre single cylinder po. So sana mas pinalakas pa nila tong ating bagong GSX-R. Fuel consumption yan, yung dating old model 41 km per liter, napakatipid po niyan. Maximum power 19 horsepower po at maximum torque 22 Newton meters. Ang presyo po nito ngayon, yung old model is 156,000 pesos. Kung may bago pong darating na modelo yan, inaasahan na natin mas mataas pong presyo niyan. Pwedeng umabot ng 160 to 170k. At kung marami naman pong idadagdag na bagong features at mas improve po yung kanyang disenyo, sigurado naman sulit naman po ibabahid natin. Pang-siyam po, yung pinakalas nating sports bike na talaga naman po napakastig din, Kawasaki po, from Kawasaki Big Bike Philippines. Ito pong bagong new Kawasaki ZX 4R mga idols. 4R po ang inaabangan natin. Meron na pong ginagawa o niluluto po ang Kawasaki Motors Japan para dito sa bagong modelo na to. Inline 4, ito yung pinaka-astig dito. Screaming motorcycle po ng Kawasaki. Inline 4 po yan. At pagdating sa tech features, kumpleto na. Dual ABS, assist and sleeper clutch, traction control, quick shifter. Nandyan na po lahat mga idols. At pinaka-astig niyan yung makina niyan. Napakalakas. Inline 4, wala ka nang hihilingin pa. Sobrang bilis niyan at siyempre napakalakas po. At yung kanyang other specs gaya ng upside down front suspension at yung kanyang monoshock na rear suspension na adjustable, ganun din po ang inaasahan natin dyan. Ang pinaka sana idagdag nila dyan, itong front brake niya sana maging dual na rin na rotor disc. Mas astig po kasi kung dalawa yung rotor disc niyan, mas sigurado po yung ating safety. Siyempre, mas mabilis po kasi pag 400cc na yung ating motor. Ang isang bentahe niyan, pag 400cc na po itong ZX na to, yan po, ay pwede na natin ipasok sa ating expressway dito sa Pilipinas. So, mas marami po nag-aabang para dito sa bagong modelo ng ZX 4R na to. Sigurado ko papatok to sa Pilipinas, mga idols. Yan po yung ating mga sports bike upcoming this year 2022. Pinakasure na po itong ating KTM na yan. Itong Honda 250. Malay nyo, supresahin na naman tayo ng Honda at biglang dumating yan. Honda 500R na CVR, sigurado parating na po yan. At itong Yamaha R7 at R15, sure din po yan na darating next year. At itong isa pa, yung Suzuki GSX-R 150, mas astig po at mas panalo. Again, mga idols, kung bago kayo sa ating YouTube channel, subscribe na kayo dahil mas marami pa tayong vlog na ready para sa inyo sa mga upcoming motorcycle at mga bagong modelo na darating po sa Pinas. Ride safe mga idol!